We start tayo. This is the Present Truth series. This is the prophetic message. Okay, so we'll go live on our Facebook page. Okay. Good afternoon, good morning sa lahat. Okay, so kala ko hapon. Okay, so we are now on live on our Facebook. Welcome to those brethren that join with us online, and also that those who will be following our Facebook and also YouTube. So today we will continue on with our prophetic insight on the present truth. Our subject today is when God calls, the 11th hour call of workers. So this is actually based on the Matthew 20. I know that we may have the understanding or before knowledge of this, pero ngayong hapon ay patuloy po tayo na ating pag-aralan po itong Matthew 20 na kung saan ay it's actually popular to some Adventists, but yet may mga bagay po na atin pong italakay na ito ay to reveal the last message and workers in God's vineyard. And ito po ay patungkol po sa parable. There are actually 5 calls na kung saan ay dito po matunghayan natin kung paano po ang Panginoon ay nagtatawag ng kanyang mga lingkod. Kaya ang title po natin ay When God Calls. So this is the 11th hour call na maunawaan po natin kung paano po ang Panginoon ay tumatawag sa kanyang mga lingkod in every generation. Because we know that in every generation there is a progression of truth. Kaya nga po, in every generation there is also a present truth. Kaya prophetic insight siya in the present truth, na kung saan ay dito ay mapagkunan po natin ng mga prinsipyo ng Panginoon, how God calls His servants in these last days. Okay? So, bago po tayo manalangin, nais ko pong i-share sa inyo itong Christ Object Lesson 127, paragraph 4. In every age, there is a new development of truth, a message of God to the people of that generation. The old truths are all essential. New truth is not independent of the old, but an unfolding of it. It is only as the old truths are understood that we can comprehend the truth or the new one. So, kailangan po mayroon tayong dating mga katotohanan na kung saan ay ito ay the unfolding of new truth that is actually progressive. So, when Christ desired to open to his disciples the truth of his resurrection, he began at Moses and all the prophets and expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Luke chapter 24, verse 27. But it is the light which shines in the fresh unfolding of truth that glorifies the old. He who rejects or neglects the new does not really possess the old. For him, it loses its vital power and becomes but a lifeless form. Kaya nga po, sabi doon sa Desire of Ages 826, it says that the gospel should be presented not as a lifeless theory, but as a living force that changes the life of those who believe.
So that is actually where the truth is not just a theory, but it should be life-changing, na kung saan ay nagbabago po yung ating character, ang ating buhay, ang ating deportment, ang lahat po natin ay mayroon pong pagbabago. Yun po ang nagagawa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tayo po ay muna ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, we are invoking the Holy Spirit to be amidst us, O God, that we will be guided through your Holy Spirit, na amin pong maunawaan ang inyong mga salita, na ito po ay magdudulot sa amin ng pagbabago, because your words are life and spirit that changes our lives, even our character, O God. Kaya tulungan ang bawat isa sa atin, Panginoon, na kung saan ay amin pong matanto at maunawaan ang mga mensahe po na aming pag-aralan sa hapong ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa actually, nais ko pong bigyan po kayo ng background, ano? Bago po natin basahin itong Matthew 20, ay tingnan po natin yung background kung ano po ang pinag-usapan po rito. Okay? Ang background po nito ay nasa chapter 19. Okay? Kung may Bible po, Sister Veronica, buksan po natin yung chapter 19. Okay? Para malaman natin ang background, bakit sinabi ni Kristo ang parable na ito. So kailangan po mayroon tayong background na kung saan ay dito po nagmumula yung prinsipyo na kanyang ilalatag sa atin sa pamagitan po ng chapter 20. Okay, dito po sa Matthew 19 verse 16. So dito po natin umpisan. Okay, Matthew 19 verse 16. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Okay, so yan po ang unang entrada po na kung saan ay mayroon pong lumapit sa kanya, na kung saan ito po ay tumawag sa kanya na you are good master. At ano po bang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ano pong sagot ng Panginoon? Verse 17. At sinabi niya sa kanya, Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Okay, so yun po yung mga kapatid, ano, na kung saan ay kung nais natin pumasok sa buhay na walang hanggan, ay tuparin natin ang kanyang mga utos. Ngunit ano pong sagot ng binata na ito? Sabi niya dito sa verse 18. Sinabi niya sa kanya, Alin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay, so ito po yung kanyang nagisnan na siya naman po ay tumutupad sa kautusan. Ngunit kung pansinin po natin na sa verse 20 sabi po rito, the young man said unto him, okay, all these things have I kept from my youth up. Ibig sabihin ay nagisnan niya na, nakagisnan niya na siya ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Ano pa po ba ang kulang? Sabi niya sa Panginoon. Kaya may sinabi po dito, ang sagot ng ating Panginoon ay sa verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Okay, so ito po yung hamon ng Panginoon sa kanya, na dahil alam niya na itong kabataang mayaman na ito ay mayroon pong kayamanan na hindi niya maiwan. Kaya ano pong resulta? Ano pong response nitong young man na ito? Sabi po rito sa verse 22, But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. So tumalikod po siya dahil marami po siyang
ari-arian. Kaya nga po ang pagtawag ng Panginoon ay hindi basta-basta. Kaya ang conclusion po dito, actually ito po ay kanyang premise doon sa tinatawag nating Matthew 20. Basahin po natin sa verse 31. Ano pong verse 30. Okay. Matthew 19 pa rin po. 19 verse 30. Ngunit maraming mga una na mahuhuli at ang mga huli na mauuna. Okay. So sinabi po dito pa mga kapatid na but many that are first shall be what? Shall be last. Ang maraming mga nauna ay mahuli at yung mga huli ang siyang mauuna. Tingnan po natin sa chapter 20 kung inulit po ito. So ibig sabihin na ito po ay introduction, the premise of the call na nasa chapter 20. Okay, tingnan po natin sa verse 16 ng Matthew 20. Kung magkapareho po siya, kung mayroon po bang inulit, at dito po ay ating matunghayan na itong chapter 20 ay kasama po sa chapter 19. Kasi tingnan natin, verse 16. Kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. Okay. So nakita po natin yung background na pinag-usapan po dito sa chapter 19 verse 16 na yung young man na mayaman ay nagtanong, ano po bang aking gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sabi ng Panginoon ay tuparin mo ang mga utos. Tinupad niya naman po. He is obedient to the law. Mula nung kabataan niya ay sinusunod niya po yun. At sabi ng Panginoon, kung gusto mo magkaroon ng buhay, then iwanan mo, ipagbinta mo ang lahat mong ari-arian at sumunod ka sa akin. Kaya sabi niya po dito, maraming mga nauna ang mahuli. At ang mga nahuli ang siyang mauuna. Kaya dito sa kanyang conclusion sa verse 16, so, sabi po dyan, so the last shall be first, and the first last. For many are called, and few chosen. Ang tanong dito, sino itong chosen? Sino po itong nahuli na siyang nauna? Ang alam po natin dito, ang tanong po ng kabataan ay paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang pag-usapan dito sa chapter 20 verse 1 up to 16 ay patungkol po sa buhay na walang hanggan. Ang sino mang maglilingkod sa Panginoon, ang unang tinawagan ay hindi unang makaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang huling tinawagan ng Panginoon ang siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakuha niyo po, Sister Veronica, na kung saan ay sinabi ng kabataan na paano ko maabot yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, okay, sumunod ka ng utos at ipagbinta mo. Ngunit hindi po siya. Nalungkot po siya. Kaya ang sabi dito, marami ang mga nauna na mauli. Kaya ang conclusion po dito, so, ang mga nauli ang siyang nauna. At yung mga nauna ay siyang nauli. Dahil ang unang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay siyang yung tinawag na huli. Kaya dito po sa Matthew 20, at ating pong mapapansin na mayroon pong 5 pagtawag. Okay? At ang ika-5 po rito, ang siyang unang magkaroon ng buhay na walang hanggan na hindi po siya makaranas ng kamatayan. Okay? Okay, tingnan po natin. Basahin po natin yung chapter 20. Parang nakaka-excite, ano? Okay, basahin po natin yung chapter 20 verses 1 to 8. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Matapos makipagsundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo, sa isang araw ay kanyang isinugos sila sa kanyang ubasan. At paglabas niya ng 2 oras, nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa, at sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan, at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo. At pumunta sila.
Pagkalabas niyang muli nang malapit na ang ika-6 na oras at ika-9, gayon din ang ginawa niya. At nang malapit na ang ika-11 oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, "Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?" Sinabi nila sa kanya, "Sapagkat walang umuupa sa amin." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo sa ubasan." Nang magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna." Okay. Ang tanong dito sa last na paragraph, na sentence, sino po ang tinawag na una? Di po ba yung Yung last Yung last So dito po mapapansin natin na yung nahuling tinawagan ang siyang unang makatanggap ng sahod. Okay, tingnan po natin dito sa ating pag-aaral kung ano po ba yung kahulugan ng sahod dito, yung penny. Okay? So ito po yung chart natin. Okay? Na kung saan ito po ay nagsasalarawan ng clock. Okay? Dahil ang ating pong nabanggit dito ay isang araw, no? Isang araw at noong umagang-umaga, early in the morning, that is when the sun rises. Okay? So dito po 'yon. So pagsikat po ng araw ay mayroon pong tinawagan ng Panginoon na mga lingkod. Okay. Paano po natin mapatunayan na ito po ay patungkol sa pagtawag ng Panginoon? Dahil dito sa verse 1 po ay sabi po, "For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard." Para po maunawaan natin kung ano itong mga kasama po dito sa symbolism. Kasi these are actually parables. Ay bakit ang Panginoon ay nagsasabi sa parables? Ano po? Dito ating mapapansin lang, unahan natin na ating mapansin dito na there are 5 calls. Ano? Early in the morning. Kitandaan po natin yan, early in the morning. Ang sunod po ay third hour. Okay? So pangalawa. And then sa verse 5 ay may dalawa po na set of workers. Yung 6th and 9. At yung panglima ay 11. So ibig sabihin, tingnan po natin itong 5 calls na ito na bawat call ay mayroon pong 3 oras. 3 oras na interval. Ano? Early in the morning, tapos 3 hours. So ibig sabihin 1 o'clock, okay? So 12 yan. Actually, pagbilang mo ng 1, 2, 3. So 3 hours po ang kanyang agwat, ano? So every agwat ay mayroon pong tinatawagan ng Panginoon na from 12, 3, 6, 9, pero mapapansin natin na sa huling kanyang panawagan ay 1 hour before the sunset. So ano po ang pagka-importante niyan sa present truth or sa katotohanan nating pong pinag-aralan? Okay, the day here is actually Genesis chapter 1 verse 5, "And evening and the morning were the first day." So yan po yung isang araw kasi ay dilim. Makita niyo po dito sa chart na ito po ang dilim. Okay? This is night at this is day. Isang araw. So yan po yung pagsasalarawan po dito. At alam po natin sa spiritual na aspeto, ano po yung liwanag dito or sun na nagsignify. Ayon po sa Psalms 119, verse 105, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So ito po ang mag-guide sa kanyang mga tinawagan. Okay? So ito po yung kaniyang gagampanan ng mga liwanag na kanyang matatanggap in every generation. Kaya sinabi doon kanina sa Christ Object Lesson na in every age there is what? There is a light that is progressing.
Kaya nga po dito ay ayon din po sa John chapter 11 verse 9, ang 12 hours po ay kwan po yan umaga, no? Sabi po rito, Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light in this world." Kaya habang mayroon pong liwanag, mayroon pong Biblia, mayroon pong kasulatan, yan po ang mag-guide sa atin. Okay, so yun po yung sinasabi dito, na kung saan ay ito po yung spiritual application na noon ay hindi natin naunawaan. Ngunit itong liwanag na ito ay dumating sa ating present, kaya tinawag po siyang present truth. Okay? Na hindi po ito na naunawaan noon. Noong nagsisermon pa po ako sa mga churches as pastor sa Negros, ay akin pong at that is actually the parable of grace. Yan po ay parabulo ng biyaya. Ngunit noong dumating po ang pagkaunawa dito sa Matthew 20, ito pala ay God's call, na in every generation mayroon po siyang tinawagan, na itong liwanag na nagsimbolo po rito ay noong dumating po ang kasulatan nung sinulat ni Moses. Kaya in the time of the light, that is where Moses wrote the first 5 books of Moses. Okay? Ngunit yung dilim na bahagi iyon, dito sa larawan na ito, sa Matthew 20, ito po yung panahon na kung saan wala pang Biblia. It is actually by verbatim or saling sabi lang. Okay? From parents to parents. Yan po yung ayon po sa Great Controversy numeral number 5, na kung saan ay sinabi po ni Ellen G. White na yan, during na 2,500 years ay it was by verbatim. Yung salita lang. Wala pong kasulatan. From parents to children. Yan po ang kanilang the way they transfer knowledge. Ngunit noong sa panahon ni Moses po, yan na po yung pagsikat ng araw. Ibig sabihin ay sinulat po, inumpisa ni Moses yung pagsusulat at maging liwanag po ito sa sangkatauhan bilang ating guide, na kung saan ito po ang maghatid sa atin sa tunay na pagkakilala po sa katotohanan. Okay? So 2 nights, the first night leading to the early morning, from Adam to Moses. Ito po yung actually itong panahon ng dilim na ito. Ito pa ay from creation sa panahon ni Adam up to the time of Moses. Okay? So ito po yung dilim dahil wala pa pong Biblia noon. So mula doon sa pagsulat ni Moses ng Bible, ito na po yung simula din ng pagtawag ng Panginoon ng kanyang mga lingkod sa kanyang ubasan. Because the Bible is actually the light that will lighten or that will actually guide the people with their life. Kaya nga po sabi rito, okay, balikan po natin ang 2 nights na ito, na kung saan ay ang first night na ito leading to this is the time where Moses wrote the Bible. Okay? So the time before the written Bible. Ang second night po rito, time from the world's close of probation to the second coming. Okay? So yun po yung actually yung patpat po rito. At alam po natin na in every third hour, okay, after po ng 3 oras, mayroon pong tinatawagan ng Panginoon. So ang unang tinawagan niya po ang early morning, okay? At ang tanong dito, ano po ba ang kahulugan nitong tinawagan niya? Laborers. They are actually the laborers, no? Luke chapter 10 verses 1 to 3. Yan po ang ating mga talata na suporta po dito. So hindi na po tayo pupunta doon para at least kung ano po isulat na lang natin para mayroon po tayong personal na pag-aaral din po sa ating pag-aaral na ito. Okay, so you can write the passages
Luke chapter 10 verses 1 to 3 and then 1 Corinthians chapter 3 verse 9 na kung saan itong laborers ay mga lingkod ng Panginoon na kanyang tinawagan upang maglingkod sa kanyang ubasan. Okay? Now, vineyard. Ano naman po yung vineyard? According sa Christ Object Lesson 396 to 97, the householders dealing with the workers in his vineyard represent God's dealing with the human family. So ibig sabihin dito na ang householder po dito ay ang Panginoon mismo. Siya po ang tumatawag ng kanyang mga lingkod upang matapos po at maibahagi po ang liwanag sa kanyang bayan. Okay, so ito po yung pagka-importante nitong ating pag-aaral ngayon. This is a prophetic insight on Matthew 20 where ganun pala. Ito pala yung panawagan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod in every generation na kung saan ay ang unang tinawagan po rito ay yung mga Israelites. Okay? So, sabi po rito sa Testimonies for a Church, Volume 6, 23 to 24, God's people are not to cease their labors until they shall encircle the world. The vineyard includes the whole world and every part of it is to be worked. Kaya yun po yung gawain na dapat gampanan po ng kanyang mga lingkod na kanyang tinawagan during the time of the probation. Mayroon pong probation habang may araw pa. Okay? So ang araw na ito is actually the probation of humanity. Binigyan po ng pagkakataon ng Diyos na bumangon ang kanyang bayan, kaya may tinawag po siya ng mga lingkod. Mula doon sa panahunan na tinawagan po si Moses as the first messenger of the covenant, na kung saan ay may covenant po ang Panginoon para po sa bayan ng Israel at that time. Dahil nandun po sila sa Ehipto. Nasa Egypt po sila. So God wants them to return back to Canaan, where Canaan was actually promised to Abraham. Kaya ayun po yung connection natin sa biblical history. Kaya every morning po, mayroon po tayong pag-aaral sa biblical history. Sabi po rito sa Isaiah chapter 5 verse 7, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the man of Judah is pleasant plant. So yan po ang sentro ng gawain ng Panginoon, yung house of Israel. Sila po yung talagang vineyard ng Panginoon. Kaya sa atin ngayon bilang moderno na Israel, ang vineyard po natin ay ang ating church. Israel, modern Israel. Kaya hindi po tayo lumalabas. Hindi tayo magsermon doon sa mga Protestant because they are not yet the target of God right now. Because God is actually purifying the church. Dapat masilyuhan muna ang iglesia para magkaroon ng loud cry. Okay? Pag nahanda na po yung church, then God will pour out the Holy Spirit, then it will swell into a loud cry. Okay? Christ Object Lesson 214. The generation to whom the Savior had come were represented by the fig tree in the Lord's vineyard. Within the circle of the special care and blessing, so God had planted Israel as a godly vine, as the wells of life. He had made his vineyard in a very fruitful hill. He had fenced it and gathered out the stones thereof and planted it with the choicest vine. So yan po mga kapatid na kung saan itong vineyard is the field of labor, yung bayan ng Diyos na kung saan ang kanyang mga lingkod ang siyang maglilingkod, na siya po ang magpapakain ng liwanag o na magpapakain ng meat in due season. Okay? Now, marketplace. Ano naman po yung marketplace? Kasi nandyan po nabanggit sa talata na sila, yung mga tinawagan po ay nasa marketplace. Ano po ba yung estilo ng pag-hire ng mga workers noon? Alam niyo po, sa original na panahon po ng mga Hudyo, ng mga Jews, in order for the employer to find workers, sila po ang pupunta sa market. Okay? Hindi katulad po sa atin ngayon na ang mga workers ay naghahanap. Pero noon, sa panahonan po nila, sa mga Jews,
Kung gusto po ng mga mayayaman na makakita ng mga workers, pupunta sila sa tindahan. At doon sa tindahan ay mayroong nakatayo doon na kung saan ay inuupahan or kinukuha na maglilingkod o gagawa. Yan po ang estilo ng kanilang pag-hire. So kaya nga po si Kristo ay gumamit ng simbolong ito, ng parable na ito, na itong marketplace is where the people who are not working, ibig sabihin mga kapatid, ay hindi po sila hired. Wala po silang ginagawa. Ibig sabihin, hindi tinatawagan ng Panginoon yung na-hired na, yung mga pastor. Ibig sabihin, sa panawagan na ito, yung common people, those people who are in the church, refers to the church, mga kapatid, yung marketplace na ito, na may mga kapatiran tayo na mga layman, na tayo po ay naghihintay lang. Walang nag-hire. Oh, gusto mo magkaroon ng buhay na wala hanggan. So ang Panginoon ngayon ang mag-hire sa iyo bilang lingkod niya para ikaw ay sahuran. Ano po yung sahod na yon? Tingnan natin dito mamaya. So standing idle, ito po yung mga passages sa Spirit of Prophecy na mapagkunan po natin ng yung ating basihan na kung saan ito po yung pakahulugan nito. Na standing idle means they are laymen and women in the church. Therefore, at the 3rd and 11th workers are mostly laymen and women. Imagine sa panahon po ni Kristo, sino pong tinawagan niya? Hindi po ba hindi yung mga pastor o hindi mga priest, hindi po yung mga Levites. Ang tinawagan po ng Panginoon ay mga simpleng tao, ano? Tinawagan niya si Matthew, tax collector, yung fisherman, sila John. So ito po ay mga common people na kung saan ay yun po ang tinatawagan ng Panginoon. So ano naman po yung penny? Ang penny po, dahil ang pinag-usapan po doon sa chapter 19 about life eternal, so therefore, ang pinag-usapan po na sahod dito ay eternal life. Okay? So, Council on Stewardship, page 339, eternal life. Therefore, it is interesting to see that the 11th-hour workers shall get their penny eternal life first before the other dead and living workers still on earth. Yan po ang mapapansin natin dito, na kung ang huling tinawagan po ay ang 11th hour, mga kapatid, therefore, they are the one that will have eternal life first without tasting death. Hindi po sila makaranas ng kamatayan dahil ang sahod po ay natanggap nila. Okay? So yan po yung ang punto dito, ang prophetic insight po dito sa talatang ito, na yung mga nahuling tinawagan mula sa iglesia na sila po ay puro layman. Dahil kuwan lang po, few great men will receive the message. Katulad po sa akin mga kapatid, I was then church pastor, elder of the church. But when I study this mga kapatid, nakita ko ang liwanag, na napakaliwanag mga kapatid, na kung saan God has called on the 11th hour. At ito po yung last call ng Panginoon, na yung mga layman ay gaganap po sa gawain ng ating Panginoon. Okay? So, first call po rito, okay, early in the morning. According to Christ Object Lesson 398 or 400, the Jews had been first called into the vineyard, and God has a covenant for them. Napansin niyo po na sa atin po pag-aaral sa biblical history, atin po yung matalakay, na kung sino po ang binigyan ng covenant ng Panginoon as a nation. Yes, kay Abraham, binigyan po siya ng covenant. Pero at a time when Israelites are in bondage, na sila po in captivity nasa Egypt,
God has pronounced to them the covenant that is actually for their salvation, na mayroon pong covenant ng Panginoon, agreement na kung tipanan, ito po yung tipan ng Diyos sa kanyang bayan. So dito po, ang unang tinawagan ay yung mga Jews. At ang mensahero po nila dito ay si Moses. At ano po ang sabi ng Panginoon kay Moses? Magtayo ka ng sanktuaryo. Okay? And then you have the ceremony. Kaya ang mensahe po nila sa panahong yan ay ceremonial service. Napapansin po ninyo dito sa picture, okay, na ito po ay ceremonial service. At itong mensahe nila, mga kapatid, ay matatapos lamang dito sa kapanahonan ni Kristo. Ibig sabihin, ang ceremonial na mga ginagawa po nila ay matatapos na. Dahil ang fulfillment po ng mga seremonyang ginaganap po nila ay it points out to Christ. Siya po ang tumuturo o nagtuturo tungo doon kay Kristo, na ang handog po roon na patayin ay si Kristo. Ang dugo po doon na iwiwisik doon sa veil ay yun po ay kamatayan ni Kristo. So si Kristo po. Kaya ang mensahe po ng unang tinawagan ng Panginoon ay ceremonial service o ceremonial law. Yan po ang kanilang mensahe. Now, tungo po tayo sa pangalawa. Okay? The third hour call. Ito po yung pangalawang tinawagan. At ito po ay magkatugma. Bakit po? Sinabi dito third hour, di po ba? Okay. Ngayon, kailan po nagkaroon ng kapangyarihan o kailan namatay si Kristo? O anong oras namatay si Kristo? Di po ba ay namatay po si Kristo, ay pinako si Kristo alas third hour. Sa ating kapanahonan ngayon yan ay alas 9. Okay? Ang third hour po ay alas 9. Dahil, tingnan po natin sa clock Okay. Ito po ay 12 o'clock. Ano po? Ang panahon noon, sa panahon ng Biblia, ay 1 to 12 ay liwanag. At saka yung 1 to 12, dilim po yan. Ang ginawa po ng Little Horn sa Daniel chapter 7 verse 25 ay nag-isip siyang baguhin ang panahon. Kaya nga ang ating oras ngayon ay hati. Mayroon pong tinatawag na midnight, 12 o'clock. At yun po ay sa noon naman ay 12 o'clock noon. Pero sa umpisa, sa panahon pa lang ng creation, it is not the case. So yan po ay katuparan lamang doon sa Daniel chapter 7 verse 25 na binago po ang panahon. Binago kahit yung kalendar. Binago po yung mga pizza doon. Pero yung sunod-sunod na araw, hindi po nagbago yon. Kaya Saturday pa rin ang observe natin. Yun po ang hindi nagbago. So ang number lang po ang binago nila. Pero ang pagkasunod-sunod ng araw ay yun pa rin po, mga kapatid. So dito po ay mapapansin natin na itong 12 o'clock, okay, may tatlong, kung sa ating panahon ngayon ito, dito po ay 6 o'clock, di po ba? 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Kaya nga po noong kwan po ay malapit na mamatay si Kristo, ay sabi niya, napakainit. Bakit po? Dahil yun po ay nasa kwan po siya, 12 o'clock. Namatay po talaga siya na nawalan siya ng hininga alas 3. Okay? Kaya mayroon pong alas 3 na prayer sa Katoliko. Okay? Dahil yan po ang panahon na kung saan ay si Kristo'y namatay o na nawalan po siya ng hininga. So, mula alas 9, pinako po siya, at sa alas 12, sabi niya, nauhaw ako. Pinainom po siya ng suka. At dito, mga kapatid, ay pagka alas 3,
dito po ay namatay na siya. Okay? So, that is actually the sa biblical time po ay 9th hour po yan. Pero pinako si Kristo alas 3. Okay? At doon din po, ito rin po ang pagkakataon na kung saan ay noong nagkaroon ng Pentecostal power. 3rd hour. Kaya nakusahan po yung mga apostol, aga-aga pa, mga lasinggo na. Dahil at the time, they have the yung speaking in tongues. Yung speaking in tongues, mga kapatid, ay yun po ay they speak in their own language, but yet these people who have different languages understood. Yan po ang tinatawag na tunay na speaking of tongues na naunawahan. Hindi po katulad ng mga sa ating panahon ngayon, modernong speaking of tongue, ay kung ano-ano na lang ang nabibitawan sa kanilang mga salita. Yan po ay hindi tunay na speaking of tongue. Okay? So, ang mensahe po nito sa second call ay yung kamatayan ni Kristo, and Jesus Christ is the messenger here. Okay? Dahil siya po ay pinako alas 3. Okay? Siya rin po ang nagpromesa sa mga disipulo na ipagkaloob niya ang banal na espiritu. At the 3rd hour ay nabuhusan po ang mga disipulo ng Panginoon. 120 of them received the power of the Holy Spirit at a time, at the 3rd hour of the day. Okay, alas 9 po yan. Kaya yun po yung naging kasaysayan po sa early Christian church. At hindi po mapag-aralan yan sa biblical history. And then ang 3rd hour, ito na po yung sa verse 5, mapapansin natin na sabay. May 6th hour and 9th hour at the same page o at the same verse. Napapansin po natin yan. Dahil sa kasaysayan po, sa panahon ng 1844, kasama na doon po yung First Adventist at saka Seventh-day Adventist. Dahil doon nagmula ang Seventh-day Adventist. Na kung saan ay pagkatapos po na nagkaroon ng great disappointment ang mensahe po ni Miller, ang nagsunod po na movement ay yung Seventh-day Adventist. Kaya magkasabay po siya, 6th and 9th hour. So they are actually projecting, pinapakita lang po dito na ito po ay Millerites and the Seventh-day Adventist. Na sila po ay mayroong tinatawag na presenting katotohanan. Ano pong presenting katotohanan ni William Miller? Ang kay William Miller po ay binuksan niya po yung Daniel chapter 8 verse 14 na kung saan yan po ay patungkol sa unto 2,300 days. That is the sanctuary doctrine, the cleansing of the sanctuary. And then, yung Seventh-day Adventist naman ay ang mensahe po nila ay 3 angels message, which is included the judgment of the dead and also the Sabbath. Yan po yung actually yung kanilang mensahe dito sa 6th and 9th hour. This is the 4th, the 3rd and the 4th call na kung saan ay tinawagan po. Na kung saan ay dito po nagumpisa ang Seventh-day Adventist. Okay, now, dahil po dito sa problema na nangyari sa ating church, because we are the 9th hour call, we are the church. Now, ang problema, bakit mayroon pong emergency call? Hindi pa natapos yung 3 hours, ay mayroon na pong panawagan muli. Bakit? Ano pong nangyari? Ito pong sabi sa Testimonies. Testimonies for the Church, Volume 5, 217. The church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. Ano po bang Egypt? Worldliness. Mapapansin po natin yan na ang church natin ngayon ay bumabalik sa pagkasanglibutan. Kahit yung mga members, mga pastor, asawa ng pastors, they are now turning to the Egyptian na ganun ang pananamit nila ay balik po doon sa pangsanglibutan. Yun po ang problema ngayon ng church. Kaya nagtawag po ng Panginoon ng 11th hour call na yung mga layman na nakatayo na walang ginagawa, yan po ang maglilingkod sa Panginoon.
And they will be the one that will receive the eternal life first. Hindi po sila makaranas ng kamatayan. Ito po yung 144,000. Kaya ayaw na ayaw ng kaaway na maunawaan natin ang 144,000. Kaya binabalandra po yan sa mga churches na huwag kayong makinig dyan dahil ito ay offshoot. Mga kapatid, ito po ang kalaban ng kaaway na kung maunawaan po natin ito, tapos na po siya. Tapos ang kanyang kalagayan dahil mabuo yung 144,000 at mawala po yung lukewarmness, mawala yung worldliness, mawala po yung mga pagsalangsang sa Panginoon. Dahil makilala po ng tao na wala tayong kakayanan, kundi si Kristo ang dapat na mamuhay po sa atin. Yan po yung Christ, our righteousness that we live in our lives, mga kapatid. So dito po ay mapapansin natin, this is the fifth call. At ito po ang magtatapos ng gawain. Na sa ating sunod na pag-aaral po ay atin pong matunghayan. Balikan po natin itong mga talatang ito na kung saan ay mapapansin natin na mayroong propesiya po para sa ating iglesia na nais ng Diyos na we will be included in the 11th hour worker na siyang magtatapos po ng gawain. Okay? So yan po yung ating pag-aaral ngayong umaga. Umaga at dyan po sa Pilipinas ay alas 12 na. So salamat at nawa ay sa munting pag-aaral na ito na kung saan itong panawagan sa Matthew 20 ay mapapansin natin na this is actually the call, the last call to prepare the people of God for a great evangelization of the world. Ito na po yung 144,000 na mag-gather po ng second fruit na mapag-aralan po natin sa sunod na ating pag-aaral. Ano? Those who will be recipient, ang tatanggap po ng mensahe ay siyang unang bunga ng maliligtas sa iglesia. At i-gather niya po ang great multitude mula sa sanglibutan. Kaya ito po ang kaaway ito po yung talagang pinipigilan ng kaaway. Kaya gusto niya na i-reject ng tao itong mensaheng ito. Pero kung tayo po ay nag-aral ng Biblia, ay hindi po tayo maliligaw. We will stand on the point of truth na kung saan yan po ang mag-sanctify sa atin. Ang ating lesson this week, ang ating memory verse ay John 17:17. Sabi po roon, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Kaya nga po, huwag po tayo magpatinag dahil mayroon pong sasabi sa atin, sister, na huwag po mag-aral dyan. Mga offshoot yan. Tingnan natin muna kung offshoot po ba or i-test natin yung spirito. Kung ito po ba ay sa Panginoon or sa kaaway. Kaya pasalamat tayo na nandito po tayo upang pag-aralan po ang prophetic insight in the present truth na kung saan ay hindi masyadong pinag-usapan po ito sa iglesia. Ngunit ngayon, ito ay nabuksan para sa atin upang tayo makaunawa ng mga present truth na ating pagkain sa tamang panahon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, nagpapasalamat po kami sa biyaya at kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin, na kung saan ay kami po ay inyong binigyan ng tunay na pagkakilala at katotohanan dito sa aming napag-aralan ngayon, Panginoon. Kung sa amin lamang, Panginoon, ay wala kaming kakayanan na maunawaan ito. Ngunit salamat sa Espiritu ng hula, na kung saan ay nagbigay po sa amin ng liwanag, na ito po pala ay mayroong kahalagahan na kayo po ay nagtawag ng mga lingkod ninyo at ang huling tawagin ninyo ang siyang magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang aming kaaway ay nagpupunyagi na maagaw po ang mga taong nagnanais na mag-aral ng salitang ito. Tulungan niyo po ang pamilya ni Sister Veronica, Panginoon, ang kanyang mga kamag-anak na siyang magkaroon po ng pag-aaral, deeper understanding, pag-aaral dito sa propesiyang ito. Patuloy nawa na kayo po ang siyang mamayani sa aming buhay, na hindi po kami matitinag sa kung anuman ang threat ng mga tao,
kundi mananampalataya lamang po kami sa inyong mga salita, na ito pong salita ninyo ang siyang magliliwanag sa aming buhay upang ang gawain po ninyo ay matapos na. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at amin pong inaasahan na inyong basbas ang siyang mangyari at pagpalain niyo po si Sister Veronica, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang presentation, na bagamat siya ay busy sa kanyang pag-aaral, Panginoon, ay nagbigay po siya ng panahon para po sa pag-aaralan itong mga present truth na magbibigay po sa kanya ng inspirasyon upang mabuhay na may katatagan, na maglilingkod po lamang sa inyo ay hindi po sa tao. Kaya't salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming mga samutiling, aming inasahan na aming tanggapin ang biyaya at pagpapala dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen po, brother. Okay, Nakabitin po. so wala na tayong interaction because we have short of time. Salamat, Sister Veronica. God bless. Thank you po. Thank you Okay, po. bye-bye. God bless you Bye. all.